church ay nagkameron ng invitation. Nagkameron ng invitation. So bago dumating ang Holy Week, so during the period of Holy Week, isang linggo yon, napagkasundan nila na sa Biyernes, ano ba yung Biyernes? Yung pagkamatay ni Jesus, di ba? Yan ang observance natin, Good Friday. Sabi noong mga elders ng church, ganito ang gagawin natin. Magkakaroon tayo ng prayer and fasting. So, yun pong matanda ng iglesia na naatasan na magbigay ng announcement, nagbigay ngayon ng announcement. Ang sabi nila ay ganito, eto di mo na pagkasunduan ng mga elders po sa church. Nasa Biyernes, araw po ng Biyernes, bago natin i-observe ang 7 last words o yung 7 palabras, ay makakameron muna tayo ng prayer and fasting, panalangin at pag-aayuno. Pero, meron po tayong contribution. Magbibigay po kayo ng 150 pesos para sa inyong merienda. Loading pa ba? Loading? Magbibigay ka ng 150 para pagkatapos meron kang merienda. Ayan. So kapag hindi natin talaga nauunawaan ang fasting, may mga violations tayo mula sa isang magandang observation ng pag-aayuno ang atin pong nasasalungat. Alam nyo kanina sa gawain po ng kalalakihan, I am so happy to hear doon sa mga sharing na ibinigay po patungkol po sa fasting. So when we talk about fasting, definitely this is the abstinence of taking food inside the body for a period of time only. Hindi mo namang kayang i-sustain ang buhay mo nang hindi ka nakakain. Tubig ka lang ng tubig. Alam niyo po ba, pagka tayo po yung nagfa-fasting, yung Jewish observation po ng fasting, miski tubig, hindi po sila nainom. Kaya kung may fasting man tayong nagagawa, siguro ito na lamang po yung sabihin nating tone down o sabihin na natin na kapamaraanan natin ngayon. Because some observe fasting na nagsasabi, basta hindi kayo kakain, pwedeng uminom. Pero in the strict sense of observance of fasting, you don't eat definitely and you don't even drink. Talagang pinipigilan mo ang sarili mo mula sa mga material na bagay kagaya ng pagkain para masustain ang iyong lakas. Kasi sa oras ng fasting, ang ating sustenance ng kalakasang meron tayo is from the spiritual connection na meron po tayo sa Diyos. Yun lang inaasahan mo. Isipin ninyo kailan ba ang tao mas inaantok? Kapag nakikinig ng salita ng Diyos o kapag siya'y busog na busog sa pagkain? Parehas lang daw po. Lalo na kung nakakaantok yung nagsasalita at nakakaadwa. Pero ayon po sa siyensya, sa pag-aaral, ang tao ay inaantok pag siya'y busog. Kaya sipin nyo pagka ikaw ay busog at nanalangin ka, sa panalangin mo mamaya, sabihin mo naman, I am what with the Spirit. Bakit? Nakatulog ako. Pakiramdam ko yung ako'y lumilipad. Kaya kita nyo, pag fasting talaga, kahit pumikit ka, tingnan mo, hindi ka basta makakatulog. Bakit? Ikaw nga sa gabi, humiga ka nang hindi ka kumakain. Ano marinig mo? Nakikinig mo yung kalam ng sikmura mo. Mahirap dayain ang utak, busog ka. Hindi. Pero ang benefit ng fasting, eto yan, may ilan. Kapag tayo may hinihiling, di ba nagfa-fasting tayo? Kapag meron tayong request sa Diyos, ay magfa-fasting ako. Sino ba yung mga nag-fasting dito na nagfa-fasting na pala, pinipilit kong kumain? Ayaw kumain? Si Jex. Siguro nabasa niya na yung Matthew chapter 6. Sabi ko, kain ka anak, halika. Ba't tayo mong kumain? Nakakakonsensya namang ako'y diabetic, nakain, tapos ikaw ay hindi. Papa Kebs, nagfa-fasting. Kaya pala, nagfa-fasting. Ayun. Si Jirwel, ayan, isa rin yan, kain ka na, kakain na. Yan, niluto pa. Baka magtampo yung nagbigay sa inyo. Papa Kebs, nagfa-fasting ako. Halos hindi niya masabi. Marahil nauunawaan nila yung parameters, how to observe properly
yung fasting. Okay? So, alam niyo mga kapatid, although the Bible does not directly commands us to fast, wala pong direktang utos na mag-ayuno kayo. Later on na lamang, mula kay Moses. Alam niyo ba na ang unang tao na nag-fasting? Si Moses. And nobody told Moses to fast. He decided for himself that I will fast. Kasi nung umakyat siya doon sa bundok, at habang iniintay niya ang tugon ng Diyos, siya ay hindi kumain, hindi uminom. Hindi ko alam kung meron bang superhuman ability siya, pero kinaya niya yon. Alam niyo po kung bakit? Anong dahilan niya? Kasi gusto niyang dumepende sa biyaya ng Diyos, sa kalakasan ng Diyos, at hindi sa mga material na bagay na kagaya ng pagkain, magsusustain ng kanyang lakas. Ang ibig lamang sabihin, kaya siya nagfa-fasting, alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. So during that time, na siya ay nagfa-fasting, tama yung sharing namin kanina. Malinaw kay Moses na merong gusto ang Diyos na dapat maunawaan niya ng lubos. At para maunawaan niya ng lubos ang kalooban ng Diyos, kailangan niya ng deeper relationship sa Diyos. Kaya nga sinasabi lamang ng banal na kasulatan, bagamat walang direktang sinasabi na mag-ayuno kayo, ganito ang gawin ninyo. Pero pinapayagan ng ating Panginoon during His time, pero itinatama niya ang kaisipan natin kapag tayo po ay mag-aayuno. Kaya kung tayo po yung mag-aayuno, ang tanong, may tanong po tayo dyan. Pakitan po natin yung fasting. O ito, sasabihin ko na rin yung panalangin kasi kanina wala po kayo. So paano ka manalangin? Gaano kadalas kang manalangin? Ano ang kalimitan mong panalangin sa Diyos? Nagdadasal ka ba o nananalangin? Magkaiba pa ba yung pagdarasal? At magkaiba pa ba yung pananalangin? Ano ba? Ikaw ba'y nakatindig? Ikaw ba'y nakaluhod? Ikaw ba'y nakatuwad? Ang mga Muslim po nakatuwad. Pag sila po yung nananalangin, yuko sila ng yuko. Kahit na nung usap mo doon, hindi kanila papakinggan. Sila ay nakafocus sa kanilang panalangin. Magkaiba ba yung nagdarasal at magkaiba pa ba yung nananalangin? Ayon doon sa next slide na sinasabi po dyan, ayon sa Bible verses, ito po yung pag-uusap, sharing lamang po ito, walang definite na sagot, pero nilagyan ng pagkakaiba ang dasal sa panalangin. Ang dasal daw ay binibigkas dahil meron ka ng sauladong pangungusap. Mga repetitive phrases na sinasabi ng karamihan mula sa ibang relihiyon na ito yung dapat na lang nating sabihin. Paulit-ulit. Pero yung daw panalangin ay isang mataimtim na paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Kaya ang tanong, ikaw ba'y nagdarasal o kung ikaw ba'y nananalangin? At yung daw pagdarasal, ibinibigay saan? Sa mga santong nakapagkit sa mga dingding. At yung daw namang panalangin ay ibinibigay direkta sa Diyos. Susunod ko pong tanong sa fasting. Nag-aayuno ka ba? Are you one of the Christians who observe fasting? Ano ang iyong dahilan at layunin sa pag-aayuno? What are your reasons and purpose? Why are you observing fasting? Ano ba ang dahilan? What is your motivation? Nagmemeryenda ka ba sa panahon ng pag-aayuno? Meron tayong fasting break, 15 minutes. Inom ang iinom, kain ng chichira yung kakain. Hindi po fasting yon. Ano po? Sorry to say, kung may ganun po. And hopefully, kung meron tayong congregation fasting, gawin natin ang tama. Ano ang iyong naabot? Ano ba yung na-achieve mo? Ano ba yung na-accomplish sa'yo nung ikaw yung nag-fasting? Pagkatapos mong mag-ayuno. So these are the questions behind na dapat naiintindihan natin when we observe fasting. Alam niyo po ba na yung fasting, God does not require or demand fasting sa mga Christians. Wala po siyang demand. Pero kung gagawin mo ito, dapat ganito. At the same time, the Bible presents fasting as something that is good, profitable, and beneficial. Walang direktang utos patungkol sa fasting, pero
hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na huwag kayong mag-ayuno. Kasi ito ay utos ni Moses na ginagawa ng mga Hudyo. Ang sinasabi lamang ngayon, ito ay mabuting gawa kung gagawin natin yon. Pero dapat alam natin kung bakit ito mabuti, bakit ito kapaki-pakinabang, at bakit ito makatutulong sa atin. Take for example in the book of Acts. Alam niyo po yung mga precedents ng Christian fasting na ginawa po doon in the book of Acts, Acts chapter 13 verse 2. Wala po akong wala po akong slide. Pero kung gusto niyo lagyan ng text, pakilagay po. Alam niyo po ba na kaya nalaman ni Barnabas at ni Saul na sila ang napili ng banal na espiritu ng Diyos na sila ay humayo para mangaral ng mabuting salita ay noong sila'y nanalangin at nag-ayuno ang mga kapatiran. Sila. Kasi nga dala-dala nila yung remnants ng Judaistic practice of fasting na kapag merong hinihiling, may gusto silang sagot mula sa Diyos, nag-aayuno sila. Pero alam naman natin ngayon na ang pagsagot ng Diyos sa atin pong mga katanungan sa Kanya, babalik tayo sa banal na kasulatan. Another, in the book of Acts, nung pumili ng mga matatanda ng iglesia, nung pumili ng mga matatanda ng iglesia sa Acts chapter 14 verse 23, ang mga kapatiran, ang mga lingkod ng Diyos ay nanalangin at nag-ayuno para malaman nila kung sinong mga matatanda ang ilalagay nila, the elders of the church. Baka kasi dun sa mga bago nating kasama, iisipin nilang matanda sa gulang, yung uugod-ugod. Kaya merong matanda ng iglesia ang bata pa. Pag sinabi pong matanda, hindi po yan sa edad. Ang qualification natin ay yung gulang natin sa kaalaman ng banal na kasulatan. Kaya si Esteban, kung di lang siya napatay, kandidato yan, maging matanda ng iglesia. Kasi marami siyang alam. Tuloy-tuloy siyang nag-aaral. So, pag sinabi nating fasting, too often, the focus of fasting is on the lack of food. Kaya tinan nyo yung mga kapatiran, mga Kristiyano, marami sa kanila hindi nagpa-fasting. Bakit? Gugutumin eh. Akala nila gugutumin, pahihirapan yung laman, pakakalamin ang tiyan. At pag kumalam ang tiyan, spiritual na, banal na. Hindi po ganon. Maganda po ang pag-aayuno kapag alam natin ang dahilan kung bakit tayo nag-aayuno. Kaya nga po, instead of observing fasting because we want to be hungry for the food, instead, dapat yung purpose ng fasting natin ay hindi nag-aalis o lalo tigit nagbibigay pa ng tuon ang ating mga mata, ang paningin natin sa Diyos. Inaalis natin ang ating mga mata at pagkahumaling sa mga bagay na ini-offer ang sanlibutan, oy, gutom ka. Uminom ka ng Coke Zero. Oy, yan, nagdalang kapatiran ng pizza pie. Kumain ka, huwag ka mag-fasting. Diba? So ano sinasabi ngayon ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 na pag tayo nagfa-fasting, ang layunin mo, ma-focus mo ang iyong mata ng kabuuan ng iyong pagkatao sa Diyos. Yan ang fasting. So, in fasting, it is a way to demonstrate to God and ourselves kung gaano tayo kaseryoso sa relasyon natin sa Kanya. Na maging ang kagutuman natin, hindi natin inaalintana na magutom tayo, pero tayo ay seryoso at higit na mahalaga ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga pagka nagfa-fasting, laging may kasamang pananalangin. Palagi po siyang magkasama. Pero pwede kang manalangin nang hindi ka nagfa-fasting. Pero kung ikaw yung magfa-fasting para gutumin mo ang iyong sarili, ngayon palang sinasabi ko, huwag ka nang mag-ayuno. Pero kung mag-aayuno ka para ikaw ay manalangin, maggugol ng sapat na oras para lalo kang maging malapit sa Diyos, gawin mo. Because fasting is not intended to punish the flesh, but to redirect our full attention to God. Ang hirap palang mag-fasting. Mahirap ang fasting kung ngayon mo lang naunawaan ang fasting.
Madali ang fasting kung naunawaan mo naman ang fasting. Na ito pala hindi pagpapagod, pagpapahirap ng ating mga laman, kung hindi ito ay panahon na kung saan buong-buo nating maitutuon ang ating panahon sa Diyos. The purpose of fasting or yung biblical fast is not to lose weight. Sino po dito yung gustong pumayat? Kahit mag-exercise ka, kapatid, kahit gumiling ka na ng gumiling, spaghetti pababa at pataas, hindi ka papayat, 1-2 oras ka nag-exercise kung lamon ka naman ng lamon. Kung gusto mong pumayat, huwag kang kumain. Papayat ka. Kasi sabi ko nga, gumiling na lang ako ng gumiling. Spaghetti pababa, itinaas ko pa. Hindi pa rin ako naliit. Pero noong ako po ay nag-fasting, kasi sabi ng doktor, ganito ka lang beses kakain, ganito lang karaming beses ang iyong kakainin, effective nga. Ngayon, ang fasting ay hindi pagpapapayat, kung hindi pagpapalusog ng espiritu natin sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kagaya ko po, diabetic ako. Hindi ka na pwede mag-fasting. Ilang beses na nung ako'y nagsasalita dito, na nakatingin ako sa inyo, gusto ko magsalita, hindi mailabas ng aking bibig. Kasi naninigas ang aking panga, bumabagsak ang aking sugar. Siguro hindi lang halata, pero ako ay nagbabalutong na ang pawis. At buti na lang, nasa biyaya tayo ng Diyos, ibinabalik niya. Naaalis yung pagkalak ng akin pong mga panga. Kaya nga Matthew chapter 6, verse 16, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. Meron po tayong teksto po dyan, Matthew chapter 6, verse 16. Sabi doon, kaya nga kapag, okay ha, walang sinabi ang ating Panginoon Kristo huwag niyong gawin. Pero kung gagawin ninyo, eto, huwag niyong papangitin ang inyong mga mukha para magmukha kayong nag-aayuno. Ako'y gutom na gutom na. Diba? Kasi yun daw mga mapag-iimbabaw. Yung mga mapag-iimbabaw. Ang sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi lang ng ating Panginoon sa Kristo, tinin yung mga mapagpaimbabaw. Yung mga Pariseyo, talagang, umiiyak pa. Ginaganon pa ang tiyan. Lord, nagpa-fasting po ako. Kaya nga sabi niya, huwag niyong gagayahin. Huwag niyong lulukutin ang inyong mukha. Huwag niyong gagayahin ang mga mapag-imbabaw na nag-aayuno dahil sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang dapat nilang tanggapin. So why these people, Jesus Christ was talking about the Pharisees and the Jewish na mga Hudyong striktong nag-o-observe ng fasting. Anong gusto nila? Ipamukha lamang. They are obligated to fast. Hindi na talaga bukal sa loob nila. Nagfa-fasting na lang sila dahil kailangan nilang sundin ang kautosan ni Moses. Otherwise, hindi sila banal. Kaya sabi ng ating Panginoon, okay maniniwala sa mga yan. Nagfa-fasting, nilulukot-lukot ang mukha. Pinakikita sa maraming tao, sila gutom na gutom. Upang ipakita ang kanilang walang kabuluhang kabanalan. Hindi sila banal. Sila ay mga ipokrito sa loob ng templo. Kaya nga ang fasting, pag ginawa natin, meron tayong tamang rason. Meron tayong tamang halaga. Kaya nga, when we fast, it is a genuine fasting. Genuine fasting. Dapat totoo. Pag sinabi nating genuine fasting, you are fasting with a pure heart. Malinis ang puso mo. Lord, ito ang layunin ko. Lord, nawa matanggap mo ang layunin ko para ako yung mag-ayuno. At hindi tayo nag-aayuno o nagfa-fasting para makuha ang attention at simpatiya ng maraming tao
na magmukha tayong banal at gayahin tayo, ito, nagfa-fasting ito. Ako, limitado ng kaalaman para ang taong ito ay malaman kung tunay na nagdadasal, tunay na nagbibigay, tunay na nag-aayuno. Ang Diyos lang. Kung ginagawa niya, nagpapasalamat ako ginagawa niyan. Pero ang makasasagot ay walang iba, siya at sa Diyos. Kaya nga kapag tayo nag-aayuno, fast with a pure heart, not to gain attention. Kaya nga ang fasting ay personal. Ginagawa mo yan ng lihim. Well, I am nothing against corporate fasting. Pero again, when we observe corporate fasting, talaga bang nagpa-fasting tayo? Nakakita na po ako ng corporate fasting, palihim na dumudukot sa bulsa. At Lord, nagsusubo ng candy, nagsusubo ng Skyflakes, tapos meron pa nga yung kanyang face towel basa, Lord. Huwag naman nawa ganun. So kaya nga po, kailangan natin ng genuine fasting. Balik lang natin yung text, Matthew chapter 6, verse 16. Alam niyo po ba yung salitang when you pray, when you fast, sabi po doon, do not look somber as the hypocrites do. For they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Verse 17, kaya nga po, but when you fast, put oil on your head and wash your face. Sabi din, invisible sacrifice. So bukod sa meron tayong genuine fasting, yung totoong fasting mula sa puso, wala tayong ibang gustong acknowledgement sa tao, gusto nating ma-impress ang Diyos ng lihim, kaya nga, invisible sacrifice. Fasting is an invisible sacrifice. Nung sinabi diyang, maglagay kayo ng langis, kailan ba ginagawa yung paglalagay ng langis? Kapag may sakit, sabi ni Santiago, pumunta kayo sa mga kapatirang may sakit, pahidan nyo ng langis, para gumaling ha, hindi para matsugi. Kaya yung iba ayaw magpalagay ng langis, bakit? Exit na ba ako? Hindi, kapatid. Gusto namin ikaw gumaling. Pero ang sinasabi po na pagpapahid ng langis ito, hindi yung sa Santiago na chiro, na ang ibig sabihin na magpapahid ng langis para sa biyaya ng Diyos ay gumaling. Ang sinasabi po ditong pagpapahid ng langis ay alepo, na ang ibig sabihin, ano ba ang ginagawa natin? O sa mga kababaihan, pagka kayo may bisita, di bagat naglalagay kahit papaano ng foundation, nagle-lepestik din kayo, di po ba? Sa mga kalalakihan, naghihilamos, naglalagay ng gel. Alam niyo po ba yung pag sinabing alepo, ito yung paraan na para maging maayos ang ating mukha. Naglalagay tayo ng langis. This is a kind of moisturizer in a form of oil na inilalagay para magmukhang healthy tayo. So yun ang paalala ng ating Panginoon, put oil. At alam niyo ba ang mga Hudyo, kagaya din ng mga Arabo, pagpapasok sa templo, naghihilamos. So pagka tayo po ay nag-aayon, sinasabi lang ng ating Panginoon, maging maayos kayo, wag niyo ipakita. Kaya nga meron na pala nagfa-fasting, kung hindi ko pa natanong, halos hindi masabi-sabi yung sagot. Ayun kasi nagfa-fasting po ako, Papa Kebs. Kasi kahit ako, ayaw niyang ipaalam. Nagtataka lang ako kasi kakain na nga, hindi pa nakakain. So fasting is something good that was corrupted by the hypocrisy of the religious people. Kaya nga yung corrupt nature ng tao, yung kalikasan ng taong gumawa ng masama, yung bagay na mabuti, nahahawa sa kanya, napapasama din niya. Although yung fasting in the scripture is almost always fasting from food, there are other ways to fast. Yan. Ngayon, doon sa mga nagnanais na hindi kaya mag-fasting ng pagkain, meron pang ibang paraan para mag-fasting. Pero sinasabi ko po, pagka-fasting talaga, hindi ka kakain, hindi ka iinom. Communication lang sa Diyos. Pero doon sa mga kagaya naming hindi na pwedeng mag-fasting, alam niyo po yung 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 5, ang sinasabi po dito ni Pablo ay yung pag-aayuno
Sabi niya dun sa mga kapatiran, ganito, ay mas higit na mabuti kung kayo'y dalagat binata kung kayo nasa ministry. Pero, hindi maganda sa mga dalagat binatang nasa ministry, tapos ay on the side, ginagawa nyo ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Kaya nga ang paalala po ni Pablo, in 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 7, ngayon, ito naman ang masasabi ko sa inyo, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mas makabubuti sa isang lalaki kung hindi na lang mag-asawa. Ngunit, dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, mas mabuti pa na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Yan. So, kaya nga sinasabi ni Pablo, kung gusto niyo mag-join sa ministry, mas maganda pa, wala kayong asawa. Pero, sabi niya, kung hindi kaya, huwag niyo i-abstain ang sarili niyo, tapos lolokohin niyo ang Diyos. Mag-asawa na lang kayo, and at the same time, maglingkod pa rin kayo sa Diyos. So, ang isang modern day na paraan din ng observe natin ng fasting o abstinence, alam niyo yung kasi yung fasting mabuti. Pero kaya nga, nalilabel siya ng masama kapag hindi natin alam ang dahilan kung bakit tayo nagfa-fasting. Alam niyo ba si Jesus Christ? He was challenged by John the Baptist disciple. Ang sabi ang sabi po nung disipulo ni Juan Bautista sa atin pong Panginoon, lumapit yung isang disciple ni John. Ang sabi, Matthew chapter 9 verse 14, may ilang mga tagasunod si Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, kami at ang mga Pariseyo ay madalas na nag-aayuno. Madalas. Alam ninyo, ang regular basis ng fasting ng mga Hudyo, twice a week. So regular talaga yan. Bukod pa yung pag nagustuhan nila. Kaya nga tinanong nila, Jesus, bakit yung mga disciple mo hindi nag-aayuno? Ikaw hindi rin. Parang gano'n ang gusto nilang sabihin. Ngayon, ang sabi naman ng ating Panginoon, sumagot si Jesus, maaari bang magdalamhati ang mga panauhunin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Siyempre hindi, ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. So on and so forth from verse 14 hanggang 17. Basahin niyo po yan. So sinasabi lamang ng ating Panginoon, kaya kayo nag-aayuno kasama ni Juan na tagapagbautismo, nag-aayuno kayo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Para sa pagsisisi ng kasalanan. Okay ha? At ang mga Pariseo naman, mga saserdote, nag-aayuno para saan? Maling dahilan din. Para ano? Para ang tao ay mabilib na sila yung mga taong banal. Ngayon, sinasabi lamang ng ating Panginoon, gumamit ngayon siya ng metaphor, sinasabi niya, ay kayo ba'y malulungkot kapag kayong kaibigan yung lalaki ikinakasal? Magluluksa ba kayo? Di ba hindi? Pero darating ang panahon na kayo ay magluluksa sa lalaking ikinasal na yan kapag siya umalis na. So, sinasabi lamang ng ating Panginoon, hear me brothers and sisters, na kung tayo ay mag-aayuno, ito ay dahil sa isang dahilang tayo ay iniligtas ni Kristo. Amen. That is the foundation why we are fasting. Ginagawa natin dahil tayo ay niligtas ng ating Panginoon. We benefited from His salvation. At ngayon, dahil tayo ay nagpa-fasting, sa tamang kaalamang sabay-sabay, kaya ako nag-aayuno kasi niligtas ako ni Lord. Wala akong gagawin kundi mas lalo siyang kilalanin through fasting. Pero yung mga nauna, sinasabi lamang niya, mali ang inyong observance ng fasting. Tapos na yung panahon ni Juan, tapos na lalo ang mga pagyayabang ng mga paimbabaw. At ngayon sinasabi niya, pag alis ko sa panahon ng kamatayan ko, mag-aayuno kayo sa kadahilan ng niligtas kayo ng Diyos. Amen. Kaya nga napakahalaga, when we fast, we have this right mindset. Ang fasting mabuti. Kaya nga dapat alam natin ang dahilan.
Alam niyo mga ilang bagay sa church na mabuti, kaya pumapangit dahil sa mali nating konsepto. Halimbawa, nagbibihis tayo ng maganda. Di ba? When we go to church, gusto natin yung tinatawag na Sunday's best or Sunday's dress. Gusto natin yung magandang bihis natin, pero ang sinasabi lamang ni Pablo sa kanyang mga turo, kung kayo pumupunta ng iglesia, pumupunta kayo ng pagsamba para sa bihis lamang, para magmukha kayong banal, hindi kayo banal. Sinasabi lamang niya, wala yan sa bihis. Naandyan yan sa tao at ang kanyang puso kung bakit siya nagpunta ng iglesia. Ganun din po ang fasting. So avoid drawing attention to your fasting. Keep it in a private matter between you and God. Kaya ngayon ang gusto niya, na makameron tayo ng spiritual focus. Spiritual focus. So, use fasting as a way to draw closer to God. Diba? Alam na natin, ito palang motivation ko kasi iniligtas ako ni Lord. So, gagamitin ko naman ng fasting sa lamang ako iniligtas ng Diyos at gusto kong mas maging malapit sa Diyos. Magugutom ako sa mga material na bagay kagaya ng pagkain, lechon, crispy pata. Diba? Kung talaga nagfa-fasting ka, hindi mo na kailangan pumunta ng church para mag-fasting kahit yung mga kasama mo kumakain ng lechon, crispy pata. Ano pa ba yung mga masasarap na pagkain? Yung mga alimasag, alimango, binibiyak pa sa mga gano'n ka lang, amoy lang, sapat na. Hindi ka madidistract. Kasi alam mo ang dahilan kung bakit ka nagpa-fasting at dahil meron kang spiritual focus. You are not trying to impress people, but you are trying to impress God with your determination to fast in accordance to the right reason of fasting. And today's reason, anong reason? Niligtas tayo ng ating Panginoon. So let us reflect on our motives for fasting. And let us ensure, dapat siguraduhin natin na align yung ating fasting na hinahanap natin ng Diyos sa halip na human approval. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanungin ko po kayo, magandang araw po, sister. Pero naalala ko, nung nag-fasting sa church, may merienda. May time out. Ngayon ko lubos na naunawaan na pagka pala talaga nag-fasting, do it properly. Kasi walang sakripisyo pag nagmerienda ka. Nilugod mo pa rin yung sarili mo eh. Kaya kung tayo magfa-fasting, I am suggesting, pakinggan natin si Jesus. Do it privately. Gawin mo ng sarili mo, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Natutuwa ako na may gumagawa nito. At na-discover ko pa, bago ang message na ito. At natutuwa ako na nagpa-fasting sila kasi nauunawaan nila ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ko sinasabing kapag tayo nag-fasting sama-sama, sa isang araw na itatakda ng church, hindi nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos kung tama ang dahilan natin. Kaya alam nyo, kapag nag-fasting, wala nang ibang programa. Hindi tayo kumakain, pero binubusog tayo ng salita ng Diyos. Habang tayo po ay nagugutom, nakikinig tayo ng mga salita at pagkatapos na nananalangin tayo. Nawa, sa panahong ito, busog ang inyong mga kaluluwa. Sa mga salitang nagpapalaya sa atin mula sa mga maling kaalaman o mga naging practices ng mga ibang mga nauna sa atin na ngayon ay itinutuwid na sa atin ng Panginoon dahil mahalaga sa Kanya ang kalalagayan natin sa harapan Niya. Nanawa hindi tayo maging mga mapagpaimbabaw, mga nagkukunwari, mga balat kayo, awit lang yan. Pero dapat kapag tayo humaharap sa panahon ng pagbibigay, sa panahon ng pananalangin, sa panahon ng pag-aayuno, nakikita ng Lord kung ano nilalaman ng puso mo, Joseph.
At walang iba na ginagawa mo yan kasi mahal mo ang Panginoon dahil iniligtas ka niya ngayon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray. Thank you, Father God, for blessing us with this beautiful message. Thank you for shedding light in how we should understand the way